I always say na I am half Bicolano and half Igorot. Pero I think this is one of the things na I find it really weird kasi sobrang connected ako dun sa Igorot side ko. Ang weird part is, recently lang ako unang nakatungtong sa Bicol. Kaya, syempre, ang pagkakaalam ko, pagkakilala ko lang sa mga putahing Bicol or putahing Bicolano, eh yung mga naituro ni Airpods. Mga Bicol Express, Sinaing na Tulingan. Basically, mga magagata at saka maaanghang na pagkain. And then, sa unang visit ko nga, eto na-encounter ko yung isang, it's relatively familiar dish. Yung mga components nito pareho lang. Ang dami ko ba na-discover na mga heirloom dishes or mga tatak Bicolano na lumalabas dun sa stereotypical na alam natin na magata or maanghang. So ito yung ginagawa natin ngayon, yung sinuwan na buko. According dun sa description tsaka sa natikman ko, sinuwan ay sinigang na may buko. And ang turo din ng Airpods ko kapag magsisinigang daw ako, or at least na nakita ko sa kanya, is kapag nagsisinigang siya ng isda, lagi niyang ginagamit na pang-asim dito ay calamansi juice. So, since meron akong kamyas doon sa aking bakuran, isasama ko na rin siya. And this is how I typically cook yung mga putahe na merong or gumagamit ng madaling malutong ingredients kagaya ng isda. Eksakto, meron silang tilapia na fresh mula mismo dito sa Enchante. Pagkakasabi nga sa akin, buko yung ginagamit. Kesa naman inumin lang natin yung buko juice niya, gagawin na rin natin siyang pinaka-base ng soup natin. So lagay lang natin yan. Yung ating buko juice. And then yung ating kamyas. Mga food explorers nating Uragon, i-correct nyo na lang ako kung dapat ba talagang hindi sinasama yung buko juice sa putahe na to. Pero naisip ko lang it would give a different element doon sa sinigang dish natin na konting manamis-namis. So kamyas in. We have our tomatoes. Lagay na rin natin. Ito yung sinasabi ko na technique na ginagawa ko whenever I'm cooking dishes na gumagamit ng isda or yung mga easy to cook na protein. Binubuo ko muna yung pinaka-broth niya. Imbes na pagsamasamahin ko lang lahat ng ingredients dyan, nire-recognize ko lang na gusto ko bago ko ilagay yung protein natin, in this case yung ating tilapia, masarap na yung pagkakatimpla ng ating sabaw. And yung ating salt and pepper. Hayaan lang natin to kumulo for about 5 to 10 minutes, saka natin ilalagay yung ating isda. So habang pinasasarap natin yung ating stock, i-prepare ko lang yung panghuli nating pang-asim. Nice. So okay na ako. Nakikita nyo yung ating kamyas, madali na rin natin siyang madudurog. Bigyan lang na natin ng konting pressure para lumabas yung asim niya. And then, pwede na natin ilagay yung ating isda. Season lang natin ng konti pang patis. And then, yung kakaiba dito sa sinigang version na to, yung laman ng buko. Alright. Luto na yung ating tilapia. Finishing na lang yung ating na-forage dito na talbos ng sili. At this point, pwede na nating patayin yung apoy. And saka natin ilalagay yung calamansi juice. Luto na. Pwede na tayo mag-plate. Hindi makukumpleto ang anumang biyahe papuntang Tanay Rizal
kung hindi mo matitikman ang kanilang kape. At isa ang Kape Bukel sa must-go destinations ng Coffeeholics. Ano nga ba ang nagpapasarap sa kanilang kape? At paano nila pinapahalagahan ang isang tradisyon na minana pa natin sa mga sinaunang coffee farmers? Sa aking pagbisita, kaagad kong tinungo ang taniman sa likod ng coffee shop ni Miss Paula Machenzo. Sa coffee shop niya pa rin to? Opo, part po na sa coffee shop pa rin. Pero property po ito ng Sierra Madre Hotel. Okay. So, sabi sa amin, wala naman tong ginagawa yung lupa rito sa likod. So, taniman namin. So, yun po yung bilin sa amin nung may-ari po. Ito po yung inyong Yes, opo. Ito po ay 7 months na po na nakatanim dyan. Liberica po. Liberica. Yes. Tapos yung seedling mo na to, Ma'am Paula, saan nyo nakuha? Galing po din dito sa farmer partner namin. Sa Okay. Bakbak Farmers Association. So, doon siya galing. In-involve namin, kaya po yung shirt namin is coffee, culture, and community. Okay. The only thing lang po na makaka-sustain po nung lahat ng negosyo na nagkakape sa Pilipinas is through planting. Oh, totoo naman. So, kaya Yeah. nag-partners kami in different region, in different enthusiasts, different cafe owners. Aha. So, may mga funds sila pero hindi nila alam kung saan gagamitin. Isa rin po yung kape sa reforestation. Totoo. So, Actually. Sharon, at napapakinabangan natin. Kaakibat ng kanilang personal effort na pasiglahin ang kanilang taniman ng kape sa Tanay, kaisa din ng Kape Bukel ang Farm to Cup Philippines sa kanilang advocacy to shorten the supply chain na siyang magbibigay sa mga consumers ng direct access sa farms na nagtatanim ng kape. For a coffee enthusiast, bakit sa tingin nyo importante na ma-experience din ng community, mga nainom ng kape, mga business personalities na nasa industriya ng kape, na makapagtanim? Chef kagaya nito, dito lang na sa lugar namin sa Tanay. So, nung research namin sa area, kasi bago ko ginawa yung business, ni-research ko muna. Farmer, or yung kung sino yung bibentahan ko. Oo. Ang nakita ko sa farmer chef, bakit wala na silang kape? Pero sabi sa amin, nung pumunta ako dito, hindi maraming kape rito sa Tanay. In fact nga, nasa highway lang yung kape. So nung tinanong ko sila, ang sagot nila sa amin, kasi wala namang bumibili. Oh, okay. So nakakalungkot kasi dumating, bakit ngayon lang ako dumating? So yun yung ginawa nila nung walang bumibili, pinagkakat nila. Yeah. Pinalitan nila ng kaingin. Sa ngayon, ang kanilang organization ang tumutugon sa malaking demand ng kanilang partner establishment sa airline and coffee shop industry. And from this endeavor, itinatag din ng Farm to Cup ang isa pang programa na tinatawag nilang Coffee Direct. Ito yung magpa-fund ka sa isang lugar, iyo yung kape. Pag-usapan natin kung paano yung harvest. Let's say half ng production sa kanya o mag-uusap tayo 70-30. Mga Okay. ganun ba? Parang nagko-contract growing Yeah. tayo. Pero mag-aalaga si Farm to Cup. Yes. Dahil wala namang fund si Farm to Cup, is a non-profit organization, chef. Kaya ginawa po ni Farm to Cup, ginawa yung program na yun. So in span of 5 years na pamula nung nabuo ang Farm to Cup, ano-anong lugar na po yung narating natin? So, meron tayo, sir, sa Kalinga. Okay. Barlick, sir. Okay, Barlick, chef. Mountain Oh, Province. Barlick. Yeah. Meron tayo sa Ilocos, meron tayong Cebu, Adlaon, Cebu City. So, dalawang partner tayo, isa sa Bay, meron tayong sa Kudarat, meron tayong Mount Apo. Yung ating mga farmer is nilalagay namin sa label. Example, Hala Rizal. Very specific kung saan siyang barangay tinanim. Hindi nyo nilalagay na Rizal lang. Rizal lang. Oo, kunyari yung Benguet. Tanay. Oo. So, Tanay. So, Okay. under siya ng Rizal. So, meron tayo dito, Liberica from Candelaria, Quezon. So, nilalagay namin yung specific town kung saan siya tinanim. Nagaganto pa kami sa Barlick. Pagkatapos ng pagtatanim, pagbabayo at pagtatahip, we are just one step away from enjoying our cup of local coffee. Sa bakuran ng Kape Bukel, sinampulan tayo ni Miss Paula kung paano sila nagtutusta ng kape sa kawa. So, syempre, prepare muna po namin yung mga gamit. Sa kawa roasting po, mostly based on intuitive. So, sa smell, sa feel, sa color. So, dun ko po siya binabase. So, kailangan muna po siyang mainitan yung pan. So, at the temperature po siya ng 190. So, off ko muna po yung fire. Ilagay ko po yung beans natin. Anyway, yung beans na gagamitin po natin, ito po yung harvest po namin dito sa likod. Ito po yung mga tree natin. So, ito yung harvest natin.
So pag na-feel ko na po na medyo mainit na po yung ating ating beans. So open ko na po yung fire. High fire lang po siya. Consistent po yung apoy. So magdidikta na lang po kung gaano po kabilis o kabagal is kung paano po natin hinahalo yung kape. So continuous lang po siya. So light to medium po yung gagawin natin. So after po nito na lumamig na yung coffee natin, kakap mo muna po siya para i-profile po yung beans. And then ididigas na siya. O overnight lang siyang nakalagay sa bilao. And then kinabukasan ko na siya ipapackage. At heto na nga mga food explorers. Tikman na natin ang specialty ng Kape Bukel na tinusta sa kawa. So, meron tayo chef dito na Takore Brew. Ito Oy. yung very popular dito kay Kape Bukel. Parang Ito yung one lang to to. share coffee. To share ito, ma'am, ha? Yes, to share. Tsaka yung presentation, parang nung panahon ko ito eh. Ganto yung kami mag-brew ng kape. Tapos, Meron tayo dito chef ng mga dessert. pampatamis Yes. or partner. Lagay muna natin chef yung coffee natin. Okay. Normally po pag gantong steep mo lang mabilis, ilang minutes po ang ideal? Mga 3. 3 Pero to mga 5? 5 siya. Okay, 3 to 5 3 to minutes. 5 minutes. So, ang unang cup ko, nung una ko siyang na-roast is meron siyang orange peel, lemon, yes, raisin pa rin, tapos caramel, tapos chocolate. Ang konsepto kasi ni Kape Bukel is to back to the olden days. Yeah. So, roasting siya sa kawa and brew siya sa takore. And ito yung mga himagas ng araw, mga 80s siguro, chef. Panahon ko to, ma'am. Panahon mo. Tira-tira na talaga namang kinalakihan namin. So habang mainit, tapos yung cup natin, 'di ba? Sartin pa. Tsaka hindi magiging sartin 'yan pag wala mga bangas-bangas sa ganyan. 'Di ba? Authentic yan, Hindi yan authentic, hindi yan legit na sartin walang kapag mga bangas-bangas. Yes. Yung chocolate na kukuha ko kagad. Ang aming coffee break ni Miss Paula, rumekta na rin sa kainan kung saan bida pa rin ang kanilang kape. Sa ibang kultura, coffee, kanyan, time ng tsikahan, Yes. marami tayong sentimental na connection dyan sa pagkakape. Pero I think tayo lang ang nag-iisang kultura sa buong mundo na pag sinabi mong magkakape, pwede rin nating isabaw sa kanin. Oo, chef. Naglalabay, sa term ninyo ay? Bahog. Nagbabahog. So yun yung, di ba, this is a very unique way of enjoying coffee. Ito naman kailangan kapag magbabahog ka or maglalabay ka, kailangan matamis yung Oo. kape mo. Kasi yan yung sa kanya. Magko-complement. Tapos sa akin, ma'am, mas gusto ko siya ng mas lumalangoy sa kape. Oo, chef. You know? Tapos gantong ulam. Mabef. Actually, eto, may isa pa akong talent. Dahil sa labay na yan, natutunan kong magkamay Kamay. nang may sabaw ang kanin. Correct. Kami din. Di ba? Kahit sinigang, chef. Oo. The best Pero dito yan. mo una nung pisahan yan eh. The best to, chef. Talagang pag naaalala ko, lagi ko kwento to. Every time may training kami, parati ko kwento. Dito ako nagsimula. Hindi kami pwedeng pumasok sa eskwelahan nang hindi kami kumakain. Wala kaming ulam, kaya bahog. Only in the Philippines. Yes, only in the Philippines. So ito yung puso ng saging. Definitely mas mura kumpara sa meat. Very healthy and readily available all year round. Substitute sa ground meat at ginagawang burger patties. So ito, tinatanggal lang natin yung ibang mga layers. Pag nakita ko na na-pale na yung layer ng ating banana heart, dito na ako mag-umpisang mag-process. Kasi yung mga unang tinanggal natin, medyo fibrous. Mahirap siya kainin. So tatanggalin lang natin tong pinakagitna na to dahil matigas din siya. And then, finely chop lang natin siya para hindi siya dikitan ng dagta. What you could also do is put oil doon sa inyong kamay or doon sa ating knife para hindi masyadong mahirap linisin after. Transfer lang natin.
Then lagyan lang din natin ng salt. So we're actually doing two things here. Tinatanggal natin yung dagta ng ating puso ng saging and at the same time, pinapar-cook na rin natin siya kasi medyo matagal-tagal ng kaunti maluto yung puso ng saging compared sa ibang mga gulay. So ayan lang natin itong kumulo and then balikan natin after nun. So na-par-cook na natin yung ating puso ng saging. Transfer ko lang. So all we need to do now is squeeze out yung excess water. Pagkatapos niyan, ihalo ang oyster sauce bilang panimpla. And yung pinaka magiging binder natin, fresh eggs. Then, mix lang natin yan. Sort of extender na rin natin siya. We'll be adding in all-purpose flour. Pwede na yung ating mixture. Pwede na mag-fry. Unahin ko lang yung pinaka-garnish natin, fried egg. For our patty, i-ready na natin yung iba pang components ng ating burger. So yung pinaka-dressing niya, we have mayonnaise and ketchup. Mix lang natin to. Next up, yung ating tomatoes. And then yung ating buns, painitin lang natin doon sa gilid. Pwede tayo mag-serve. Saan tayo kakain? Napakasimpleng tanong, pero napakahirap desisyonan lalo na kung hindi kayo magkasundo. That's why we turn to social media to get some recommendations. Hey guys, welcome to Manila. Welcome to sunny Manila, Philippines. Come on in. This is actually our At kung nagbababad ka online, malamang naligaw na sa feed mo ang viral and funny promotional posts ng Uma Nota Manila. Excuse me, sir. Sorry, you need a reservation. It's okay. Take it. Sorry, just take it. It's okay. 100 pesos lang. Sa kanyang food trip sa BGC, inalam ni Mix Almendras kung tugma nga ba ang online hype ng Uma Nota sa kalidad ng pagkaing inihahain nila. Why did you cater to the Philippine market? Yeah, I mean, so I'm half Filipino. Okay. So I know I don't look like it or sound like it. But yes, I'm half Filipino. Mabuhay. I always wondered why did the other Asian countries, why did they get all the cool restaurants and nice food? And I was like, I don't want Manila to be this, sad, forgotten, little brother of Asia when actually, if you go back and you look through history, in the 60s or 70s, we were a real powerhouse. Yes. Culturally, we were leading in terms of food innovation, even the production and science of producing rice. I don't know if you know this, we taught most of the countries how to make rice. What I love about this, it's always so organized. We've got the best team. Did you see the restaurant? The dining room's beautiful. What is the secret or the reasoning behind the way you've promoted yourself online? What was the approach in terms of reaching a wider audience here in Manila? With the presentation, I think we really tried to do something different. We're very set on not copying what's been done before, really bringing something new to the market that's not just good for a Philippines or a national level, but something we would be proud to showcase internationally. So why should people come and visit Uma Nota? Because it's not just a restaurant. People come and check out the art, the tree, which is super safe. Ano ba yan? Alex, what are we gonna try first? I hope you're hungry. I am. Beautiful. So I think that's the beauty about Uma. It's really the diversity of dishes. So when you go to Brazilian barbecues, you'll always have this, which is pão de queijo, which means cheese bread. Okay. In Portuguese. So Cheese. cheese And obviously bread. we make it truffled. So this is very iconic for like Sunday barbecues, Brazilian barbecues. You'll always start with this on the table. Malakas na malakas yung amoy ng truffle at lasa niya. Bukod doon, malambot siya actually. Meron siyang parang siguro crispy coating sa labas. This is actually our tuna tataki, the ceviches, if you're familiar with it. We have some variances here, obviously, in the Philippines, right? And tiraditos, so the difference between a ceviche and a tiradito is basically a sashimi. Ceviche is big chunks of fish. And this is the perfect example of the Japanese influence in South America. Okay, mga food explorers, sabi ko, talaga naman natutunaw itong tuna nila. Kaya ramdam mo, lasang-lasa mo na fresh siya. The best part about this is hindi ganun katamis yung ginagamit nilang
pickled pineapple. So, tama-tama lang yung balanse niya. Lasang-lasa mo pa rin yung tuna, hindi overpowering. Baked pumpkin. Baked pumpkin. So you're going to see the texture is very, very soft. And then sweet miso glaze. Okay. So it's going to have a little bit of a sweet and a little bit of a salty taste to it. And then a bit of cashew nuts and a bit of herbs. And this is togarashi. Pag kinain itong dish na to, ang unang mangyayari sa inyo, matitikman niyo muna yung asin or saltiness ng dish. But habang umuya kayo, doon na papasok yung konting tamis ng kanilang baked pumpkin. So this is our Wagyu beef short rib. Oh, Wagyu as well. It's very melting, but obviously that comes from the Wagyu. But also the fact that we slow cook it, so it's going to be kind of melt in your mouth. Yes. A little crunch, and then this But you also have soft. the acidity because it's quite fatty. Nothing is just hard in this dish. Thank you so much for taking us a tour of Pleasure. the mixture of Japanese and Brazilian influences. Thank you so much for your Thanks so time. much. Nagpapatuloy ang ating food trip sa Umanota. Pero bago yan, lasapin muna natin ang nakakaganang ambience sa loob ng kanilang restaurant. We have this gigantic tree. We do, yeah. What is the inspiration for the entire ambience of Umanota, Manila? I see you have a bar here, art pieces here behind us. Yes, a lot of the furniture you see here is produced locally. All of the artwork you see on the walls are local artists, so they're all for sale. So we also support the local art community. And again, really trying to showcase it and bring, like I said, all the talent that we do have in abundance and available here to an international level. At dahil meron din silang bar, samantalahin na natin ang chance at tikman ang kakaiba nilang drink fusions. Kapag ininom nyo to, Food Explorers, ang una nyong malalasahan dyan, yung sweetness at tamis ng lychee. Pero syempre, pag tumama na yung ginger at honey and gin, doon na magkakaroon ng talagang blending ng flavors. We prepare a cocktail that is based on sake and a little bit of vodka. The rice and the coconut always works very well together. So we add also a homemade coconut liquor, inspired in a traditional or Cuban coconut liquor. Kampay. Kampai. We hope to see you very soon. Try our beautiful dishes. A lot of diversity, as you can see, and feel free to come to Umanota in BGC. Umanota Manila on IG. Please follow us. A lot of events and a lot of delicious food that we promote every day. Natakam ka rin ba sa mga masasarap na putaheng niluto natin kanina? Kayang-kaya mo rin niyang gawin sa bahay. Here's a quick recipe recap. For our sinuwan na buko, extract the buko juice. Gayatin ang kamatis, kamyas at sibuyas. Konting salt and pepper. Pagsamahin at pakuluin for 5 to 10 minutes bago ihalo ang tilapia. For this dish, gagamit din tayo ng kalamansi na pandagdag asim. Timplahan ng patis. Finally, ihalo ang laman ng buko. Para naman sa ating burger with banana heart, aka burger na pinusuan ng saging. Balatan ang puso ng saging tapos hiwain ng pino. Season with salt while par cooking. Pigaan ang ginayat na puso ng saging hanggang mawala ang tubig nito. Add oyster sauce, eggs, all-purpose flour, mold the burger patty and fry it. Cook some sunny-side-up eggs. Add ketchup, mayonnaise, and a slice of tomato. Assemble the burger.